Kumpirmado na ang 6 to Universal Pension para sa mga seniors ay effective na, pero maraming Pilipino ang hindi pa alam kung sino ang kwalipikado, kailan makukuha at paano hindi mawawala ang benepisyo. Sa video na ito, ipapaliwanag ko ang buong detalye, ang mga dapat bantayan at ang isang mahalagang kondisyon na kapag napalampas mo, pwedeng madelay o tuluyang mawala ang pensyon mo. Kaya panoorin hanggang dulo dahil ang huling bahagi ang pinakaimportante para sa mga seniors. At kung gusto mong laging nauuna sa balita tungkol sa SS, pension payment updates, pension crisis alerts at mahahalagang pagbabago para sa mga senior citizens dito sa Pilipinas, mag-subscribe ka na ngayon. Ang channel na ito ay para sa atin. Para sa mga retires, future pensioners at pamilyang Pilipino na umaasa sa pensyon. Ang matagal nang hinihintay ng milyon-milyong matatandang Pilipino sa buong bansa ay narito na. Ang mga bulong-bulungan ay naging katotohanan at ang pangako ay naging aksyon na makikita at mararamdaman ng ating mga nakatatandang mamamayan. Ang universal pension na AIX na ay hindi na lamang isang pangarap o isang plataporma ng mga politiko sa panahon ng eleksyon. Ito ay opisyal na. Ito ay kumpirmado na at higit sa lahat, ito ay epektibo na at handa ng kunin ng mga taong nagbigay ng kanilang buong buhay upang itayo ang Pilipinas ng ating kinabibilangan ngayon. Isipin mo ang mukha ng iyong lola kapag narinig niya ang balitang ito. Ang kaniyang mga matang puno ng karanasan at karunungan ay biglang magliliwanag sa tuwa at pasasalamat. Isipin ang iyong lolo na nagbuhat ng mabibigat na sako ng palay sa bukid o kaya naman ay nagpuyat sa paggawaan. Sa wakas ay makakakuha ng pagkilala at suporta mula sa gobyernong kanyang tinulungang itayo sa loob ng maraming dekada. Hindi ito simpleng numero o halaga lamang sa papel. Ito ay tungkol sa dignidad, respeto at pagkilala na ang ating mga matatanda ay karapat-dapat na mabuhay ang kanilang natitirang mga taon na may kaginhawahan at seguridad. Malayo sa patuloy na pag-aalala kung saan kukuha ng susunod na pagkain o paano babayaran ang mga gamot na kailangan nila araw-araw. Ang paglalakbay tungo sa sandaling ito ay mahaba at puno ng hamon. Sa loob ng maraming taon, ang iba't ibang grupo ng matatandang mamamayan, mga organisasyon, at mga makapilipinong nagmamalasakit ay patuloy na humihingi ng mas malakas at mas komprehensibong sistema ng pensyon na tunay na tutugon sa pangangailangan ng ating mga nakatatanda. Marami sa ating mga matatanda ang nabuhay sa pinakamahirap na panahon ng ating kasaysayan. Nakaranas sila ng krisis sa ekonomiya, mga sakuna, kagutuman, at digmaan. Ngunit lagi silang matatag at puno ng pag-asa. Nag-alaga sila ng pamilya sa panahong limitado ang oportunidad. Itinayo nila ang mga komunidad gamit ang kanilang sariling mga kamay at ipinasa nila ang mga kaugalihan at tradisyon na patuloy na bumubuo ng kulturang Pilipino hanggang ngayon. At ngayong humaharap sila sa mga hamon na kaakibat ng pagtanda, tama lamang na ang bansa ay tumayo sa kanilang tabi na may walang alinlang suporta. Ang nagpapansin sa universal pension na ito ay ang pagiging inklusibo nito. Hindi tulad ng mga dating programa ng pensyon na limitado lamang sa mga partikular na grupo o nangangailangan ng komplikadong mga kwalifikasyon na nag-iwan ng maraming karapat-dapat na matatanda sa labas. Ang bagong sistemang ito ay naglalayong maabot ang bawat matatandang Pilipino na nakakatugon sa pangunahing kinakailangan sa edad. Kahit na nagtatrabaho ka sa formal na sektor o hindi. Kahit hindi ka nagkaroon ng pagkakataong magambag sa mga pension fund o gumugol ka ng buong buhay mo bilang isang may bahay na nag-aalaga ng mga anak at pamilya. O ikaw ay isang magsasaka, tinda, mangingisda o anumang manggagawa sa impormal na ekonomiya. Ikaw ay saklaw na ngayon. Kinilala ng gobyerno na ang bawat matatandang mamamayan, anuman ang kanilang kasaysayan sa trabaho, ay karapat-dapat sa tulong at suporta sa kanilang panahon ng paglalakbay tungo sa susunod na kabanata ng buhay. Ang halagang hawam na dua ay maaaring mukhang maliit para sa iba, ngunit para sa maraming matatanda, lalo na sa mga nasa malayong probinsya o sa mga nakatira sa mga komunidad na mahirap marating. Ito ay malaking bagay na.
Isipin ang isang lola sa kanayunan na nabubuhay ng 15 o lamang sa isang linggo. Ang pensyon na ito ay maaaring magdagdag ng halos 3 ulit sa kanyang kita. Ito ay nangangahulugan ng pagkaing masustansya, gamot na hindi na kailangang ipagpaliban dahil walang pera, at ang kapangyarihang hindi na maging pabigat sa mga anak o apo na may sariling pamilya na ring inaalagaan. Ito ay kalayaan mula sa patuloy na kahihiyan na humiling ng tulong, at ito ay pagkakataon na mamuhay na may sariling dangal at independensya. Ang pinakamahalagang aspeto ng programang ito ay ang pagkilala na ang ating mga matatanda ay hindi lamang mga benepisyaryo ng kawanggawa. Sila ay mga bayani na nag-ambag sa pagtatayo ng bansang ito. Ang bawat kalsada na tinatahak natin, ang bawat kusali na nakikita natin, ang bawat institusyon na umiiral ngayon ay may kontribusyon mula sa henerasyong ito. Ang kanilang pawis, dugo at luha ay sumama sa pundasyon ng Pilipinang modern. Kaya ang pensyong ito ay hindi charity o awa, ito ay isang utang na loob ng bansa, isang pagkilala sa sakripisyo at isang paraan ng pagsasabing salamat sa lahat ng kanilang nagawa. Ngunit tulad ng anumang programa ng gobyerno, ang tagumpay nito ay nakasalalay hindi lamang sa batas o sa pondo, kundi sa pagpapatupad at sa pagsisiguro na ang mga taong tunay na nangangailangan ay makakakuha ng benepisyo. Maraming beses na sa nakaraan nakita natin ang magagandang programa na nabigo sa implementasyon dahil sa burokrasya, corruption o simpleng kakulangan ng koordinasyon. Kaya mahalagang ang bawat Pilipino, lalo na ang mga pamilya ng mga matatanda, ay maging aktibo sa pagsisiguro na ang kanilang mga mahal sa buhay ay nakakapagrehistro at nakakatanggap ng benepisyo na nararapat sa kanila. Ang proseso ng pag-apply ay dinisenyo upang maging simple at accessible hanggat maaari. Ang mga lokal na pamahalaan, pati na rin ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, ay nagtutulungan upang siguruhin ang mga matatanda ay hindi mahihirapan sa dokumentasyon at requirements. Gayunpaan, kailangan pa rin ng atensyon at paggabay, lalo na para sa mga nakatatandang may limitadong kakayahang bumasa o sumulat, o sa mga may kapansanan na humaharap sa dagdag na hamon sa pag-access ng mga serbisyo. Ang mga dokumento na kadalasang kailangan ay simpleng patunay ng edad tulad ng birth certificate o senior citizen ID, at ang mga form na kailangan lang pirmahan o lagdaan ng daliri kung hindi marunong sumulat. Ang mga barangay officials ay natuturuan upang tumulong sa proseso, at maraming mga community centers at senior citizen organizations ang nag-aalok ng tulong sa pag-fill up ng mga form at pag-compile ng mga kinakailangang papeles. Ang mahalagang mensahe dito ay walang dapat matakot o mahiya na humingi ng tulong. Ang pensyon na ito ay karapatan, hindi pribilehiyo, at ang sistema ay dapat na maglingkod sa mga tao. Hindi ang mga tao ang maglingkod sa sistema. Sa mga pamilya na may nakatatandang miyembro, ito ay isang magandang pagkakataon upang ipakita ang pagmamahal at respeto sa pamamagitan ng paggabay sa kanila sa proseso. Ang mga apo ay maaaring gumugol ng ilang oras upang tulungan ang kanilang mga lolo at lola na magrehistro. Ang mga anak ay maaaring samahan ang kanilang mga magulang sa mga tanggapan, at ang mga kapitbahay ay maaaring tumulong sa isa't isa. Ito ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagbuo ng mas malapit na ugnayan sa pagitan ng mga henerasyon, at sa pagpapakita na ang kultura ng paggalang at pagmamalasakit sa nakatatanda ay buhay pa rin sa puso ng mga Pilipino. Mayroon ding mahalagang aspeto ng programa na kailangan nating pag-usapan, at iyon ay ang proteksyon ng ating mga matatanda laban sa panluloko at pag-abuso. Sa kasamaang palad, sa tuwing may malaking programa ng gobyerno, lalo na kung may kinalaman sa pera, laging may mga taong sumusubukang samantalahin ang sitwasyon para sa sariling interes. May mga naririnig na nating mga kwento tungkol sa mga scammers na humihingi ng bayad upang tulungan ang mga seniors na mag-apply, o mga taong nag-aambag kunwari mula sa gobyerno. Ngunit ang totoo ay nagnakaw lamang ng personal na impormasyon o pera. Kaya't napakahalaga na ang mga pamilya at komunidad ay maging vigilante at protektahan ang kanilang mga nakatatandang miyembro. Ang proseso ng pag-apply sa pensyon ay dapat na libre.
Walang dapat magbayad ng kahit magkano upang makatanggap ng benepisyo na ito. Kung may kahit sino mang humihingi ng bayad bilang kapalit ng tulong sa aplikasyon, ito ay isang red flag at dapat iulat kaagad sa mga awtoridad. Ang mga lehitimong opisyal ng gobyerno ay mayroon laging mga proper identification at ang lahat ng transaksyon ay dapat documented at transparent. Ang pensyon na ito ay nagbubukas din ng mga bagong posibilidad para sa ating mga matatanda. Para sa maraming taon, ang mga nakatatanda ay napilitang umaasa lamang sa kanilang mga anak para sa kanilang pangaraw-araw na pangangailangan. Bagaman ito ay bahagi ng kulturang Pilipino at walang masama sa pagtanggap ng tulong mula sa pamilya, ang pagkakaroon ng sariling kita ay nagbibigay ng iba't ibang uri ng kalayaan at dignidad. Ngayon, ang isang matandang tao ay maaaring mag-ambag sa gastusin ng bahay, bumili ng sariling mga pangangailangan o kahit mag-ipon para sa mga bagay na matagal na nilang gustong gawin pero hindi nila kayang bayaran dati. Isipin ng isang lolo na nais bumisita sa kanyang mga kapatid sa ibang probinsya, ngunit nahihiyang humingi ng pera para sa pamasahe. Ngayon, maaari na niyang iset aside ang bahagi ng kanyang pensyon upang makapagbakasyon at makita ang mga taong mahalaga sa kanya o ang isang lola na gustong bumili ng mga regalo para sa kanyang mga apo sa kanilang kaarawan. Hindi na niya kailangang maghintay ng abuloy mula sa iba. Maaari na niyang gamitin ang sariling pera na pinaghirapan niya sa buong buhay at ngayong ibinibigay pabalik sa kanya ng gobyerno. Ang ekonomikong epekto ng programang ito ay lalampas pa sa individual na benepisyaro. Kapag milyon-milyong matatanda ang makakatanggap ng regular na kita, ang pera na iyon ay babalik sa ekonomiya sa pamamagitan ng pagbili ng pagkain, gamot, damit at iba pangailangan. Ang mga lokal na negosyo sa mga komunidad mula sa maliliit na tindahan hanggang sa mga pamilihan ay makikinabang din sa dagdag na purchasing power ng mga senior citizens. Ito ay isang halimbawa ng kung paano ang social welfare program ay hindi lamang tumutulong sa mga individual kundi sa buong lipunan. Mayroon din itong potensyal na magbago ng dinamika sa loob ng mga pamilya. Sa tradisyonal na Filipino family structure, ang mga nakatatanda ay kadalasang nakikita bilang pabigat o responsibilidad ng mga mas batang miyembro ng pamilya. Bagaman, hindi ito ang intensyon, ang katotohanang hindi na sila nakakapagtrabaho at nangangailangan ng suporta ay nagiging sanhi minsan ng tensyon at stress. Sa pagkakaroon ng pensyon, ang mga matatanda ay hindi na ganoon kabigat sa kanilang mga anak, at ang mga anak naman ay maaaring gumugol ng kanilang rekurso sa iba pangailangan tulad ng edukasyon ng kanilang mga sariling anak. Ngunit higit pa sa ekonomikong benepisyo, ang programa na ito ay isang mensahe ng pagmamahal at pagpapahalaga. Ito ay pagsasabi ng lipunan na ang ating mga matatanda ay importante na sila ay pinahahalagahan at na ang kanilang kontribusyon ay hindi nakalimutan. Sa mundo na madalas ay nakatuon sa kabataan at sa hinaharap, napakahalagang hindi natin pabayaan ang mga taong nagdala sa atin sa punto kung nasaan tayo ngayon. Ang implementasyon ng programa ay magiging sukatan din ng kakayahan ng gobyerno na maglingkod. Ang mga senior citizens ay magiging masusing tagamasid kung ang sistemang ito ay magiging mabilis, epektibo at makatarungan. Kung matagumpay ang programa, ito ay magpapataas ng tiwala ng mga tao sa gobyerno at magpapakita na ang mga buwis at kontribusyon natin ay tunay na bumabalik sa forma ng mga serbisyong makakatulong sa atin lahat sa iba't ibang yugto ng ating buhay. Kaya sa lahat ng matatandang Pilipino na nakikinig o nanonood, ito ay inyong panahon. Huwag mag-atubiling kumilos at mag-apply para sa benepisyong ito. Ito ay hindi charity. Ito ay inyong karapatan bilang mamamayan na nag-ambag sa bansa. Sa mga pamilya ng mga matatanda, tulungan ninyo silang maging aware sa programang ito at gabayan sila sa proseso. Sa mga komunidad, magtulungan tayo upang siguruhing walang sino mang matanda ang maiiwan o makakalimutan. Ang 6,000 daong ito ay hindi lamang numero. Ito ay simbolo ng pag-asa, pagkilala at pangako ng mas magandang kinabukasan para sa ating mga bayaning nakatatanda. Ito ay simula lamang at sana sa mga darating pang taon, mas marami pang programa at suporta ang mabigay sa mga taong nagbigay ng lahat para sa atin. Ngayon ay oras na natin silang paglingkuran tulad ng paglingkod nila sa atin.
Salamat sa lahat ng inyong sakripisyo at mabuhay ang lahat ng senior citizens ng Pilipinas. M.